Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtaas ng mga tambol, hindi nagtagal, nakapila na ang hukbong pangkubkob. Ang hukbo ni Pei, kabilang ang punong tanggapan ni Mingyu, ay mayroong higit sa 200,000 tropa sa silangan lamang. Kapag ang hukbo ay binuo, kahit na mula sa himpapawid, isang malaking lugar ang makikita. Hindi kalayuan sa kabilang panig, ang punong tanggapan ng Han Sanchen ay nagmamadali rin hanggang sa ilalim ng pamumuno ni Ivory. Kasama ni Zhu Yanshua at iba pa, pumunta si Mingyu sa frontline ng hukbo at naupo sa dagwang kabayong pandigma. Talagang Aaron, ngumiti ng mahina si Mingyu. Lahat, makinig ka sa mga utos ko, makitungol ng mahinahon, ay lapit mo sila at lumaban muli. Oo, 10,000 tropa ang kumuha ng mga order. Malamig na ngumiti si Mingyu, ikaw pala, Han Sanchen, ay pinilit na walang gawin. Nakangiting tumugon si Zhu Yanshua, tamaan ang bato ng itlog. Kapag natalo ako ulit, pupugutan ko si Zhu Yanshua ng ulo ko at gagamitin ko itong dumi para sa kanya. Wala itong kinalaman sa anumang taktika o personal na lakas para sa isang maliit na grupo ng mga tropa na umatake sa isang malaking grupo ng mga tropa. Maglagay man siya ng baboy bilang commander, siya ay ganap na tama at hindi matatalo. Si Zhu Yanshua ay hindi isang impulsive na tao tulad ni Ye Shijun. Kapag ang mga taong katulad niya ay nakapagsabi ng mga ganoong salita, ito ay karaniwang magpapatunay kung gaano kalinaw at malinaw ang sitwasyon sa panahong ito. Malapit na sila, marahan na ngumiti si Mingyu, at kasabay nito, bahagyang pinatay niya ang espada sa kanyang kamay. Biglang kumapit din ang buong hukbo sa kanilang mga sandata at handang umatake anumang oras. Ngunit nang mabubunot na ang espada sa kamay ni Mingyu at inutusang umatake ang tropa, may nangyaring hindi inaasahan. Ang mga tropa ni Han Sanchen ay biglang tila nakakita ng multo, tumalikod at direktang umatras pabalik. Ito ay maaaring gumawa ng isang grupo ng mga tao na biglang magmukhang masindak, ganap na nawawala sa lugar. Anong kalokohan ang ginagawa nila? I'm really drunk. Anong ginagawa nila? Bakit? Bakit biglang bumalik? Naguguluhan ang mukha ni Zhu Yanshua, at lubos siyang nalito sa monghe ni Zhang Er. Halatang hindi rin maintindihan ni Mingyu, sumimangot ng mahigpit, at walang imak ang mukha. Ang mga sundalo sa ibaba ay nagpipigil ng hininga upang sumugod palabas, ngunit nagulat sila sa pagkilos ng kabilang partido. Isa-isa silang nagbulungan, nag-iisip kung ano ang gusto nila mula sa tapat. Damn it, are these people sick? When they took the initiative to attack, they suddenly turned their guns. What the fuck are they doing? Natarante rin si Ye Shijun. Napangiti si Fu Tianleng, wala kaming pagpipilian kundi ang salakayin kami, ngunit kami ay naghanda. Nang makitang marami kami, ang ilang mga tao ay tumakas. Elder Shenlong, hinahabol namin sila ngayon, at kami ay bubugbugin. Tumanggaw si Ye Shijun nang marinig niya ang talumpati, tama na. Sa oras na ito, nagmamadali silang tumakbo. Siguradong hindi matatag. Maghabol tayo mula sa likuran at matalo. Maghintay. Marahang uminom si Mingyu, sa tingin mo ba siya si Han Sanchen ay kasing ingat mo? Kung aatake siya, paanong hindi siya makakaasa na dapat tayong maging handa? Bahagyang tumanggaw si Zhu Yanshua. Ang utos ni Han Sanchen ay hindi kailanman magiging napakamuwang, nagmamadali, takot sa panloloko. Kung noon pa, si Ye Shijun ay papagalitin ng malakas, ngunit pagkatapos na maranasan ni Han Sanchen ang depresyon, siya ay nanlulumo, ngunit hindi siya umimik. Huwag tayong kumilos para makayanan ang mga pagbabago. Bumagsak ang mga salita ni Mingyu, bahagyang umangat ang kanyang kamay, at inutusan ang tropa na manatiling alerto.
Ngumiti ng mahina si Zuyanshua, parang may daya talaga. Bumagsak ang mga salita, itinuro ni Zuyanshua ang kanyang harapan. Oo nga, biglang huminto ang tumakas na Aaron tropa. Pagkatapos, ang bawat isa sa kanila ay muling tumalikod at direktang humarap sa kinubkob na hukbo. Humalaklak si Fu Tian, ito pa rin ang matalinong Panginoon na si Zo. Ngayon ay pinaikot nila ang kanilang mga baril. Masyadong halata na ayaw na nila tayong makitungo dahil nakikita nila na hindi tayo naloloko. Nandito na naman sila. Marahang uminom si Ye Shijun. Mahina hong sinabi ni Mingyu, katulad pa rin ng dati. Kung papasok sila sa ating attack circle, agad nilang isasara ang pinto at bugbugin ang sapat na mga aso. Sa kabaligtaran, kung gusto pa nilang tumakas at akitin tayo, mananatili silang mananatili, hindi nagbabago at nagbabago. Biglang sumugod muli ang Aaron tropa. Gayunpaman, tulad ng huling pagkakataon, halos nang papasok na sila sa kulungan, bigla silang tumalikod at umalis muli. Nang makitang walang hahabulin, muli siyang bumalik, hamampos muli, at nagsimulang muli. Tila walang kapaguran. Anong ginagawa nila? Ye Shijun was silly. Sumimangot din ng malalim si Mingyu, at halos tapos na ang kalahating oras. Hindi bababa sa ang kabaligtaran na bahagi ay hamampos ng pabalik-balik, tumatakbo palayo ng higit sa 20 beses. May sakit ba ito? Tumingin siya kay Zuyanshua sa tabi. Sa kasamaang palad, si Zuyanshua ay isa ring tanga. Ito ba ay isang straw bag? Gusto lang sadyang linlangan ang kalaban, ngunit kapag napansin na ng kalaban, makabuluhan ba ang patuloy na pag-uulit ng pagganap? Dapat itong palitan ng isang ordinaryong hukbo. Ang maagang pagkuha ni Zuyanshua sa mga tao ay isang nakakabaliw na pambubugbog. Kung tutusin, kailangan din niyang turuan ang isa't isa. Ang lahat ay isang fucking adult. Kahit gaano kakatanga, makikita mo. Ngunit siya ay hukbo ni Han Sanchen, at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit ito ay tiyak na dahil ito ay hukbo ni Han Sanchen, kaya't si Zuyanshua ay malito. Napaka-arrogant at matalino ni Han Sanchen, paano siya makakagawa ng mga mababang antas na pagkakamali at maglaro ng mga nakakainip na trick. Nang makitang hindi tumugon si Zuyanshua, hindi napigilan ni Mingyu na sabihin, anong laro itong Aaron? They come and go so hard and run away. To be honest, they are not tired. I am tired. Si Fu Tian ay sobrang depressed din. Bagamat puno siya ng puot at paghamak para kay Han Sanchen, ang pangunahing panlilinlang na ito ay tila hindi ang kanyang magagawa. Elder Shenlang, ano ang gagawin natin? Sasakay ba ako ng hukbo at magkakaroon muna ako ng maliit na pagsubok? Medyo hindi nakayanan si Ye Shijun. Hindi. Ikanaway ni Mingyu ang kanyang kamay, parang bata, ngunit naniniwala akong hinding-hindi gagawa si Han Sanchen ng mga walang kabuluhang bagay. Mukhang hinahamon niya ang ating pasensya. Ang ibig sabihin ni Elder Shenlang ay alam ni Han Sanchen na siya ay mababang antas ngunit sadyang ginagawa ito. Kapag hindi natin ito matiis, sisalakay din tayo, at pagkatapos ay magagawa na ang kanyang plano. Biglang nagising si Zuyanshua, sumunod, sa pamamagitan ng isang sampal sa hita, ganito talaga ang estilo niya sa paggawa ng mga bagay-bagay. Parang hindi makatwiran, ngunit laging hindi sinasadyang gusto kanitong mamatay. Nagkatinginan sina Fu Tian at Ye Shijun, ngunit nabigla din sila sa malamig na pawis, dahil ilang segundo lang ang nakalipas, pareho silang gustong umatake ng galit dahil pagod na sila sa mababang antas na mga pakulo. Tuso talaga itong si Han Sanchen, anak ng asong ito. Hindi niya sinasadyang hinayaan kang mahulog sa kanyang bitag. Order the troops to strictly defend. No one is allowed to attack without my order. Oo, sabay na kumuha ng order si Ye Shijun at Zuyanshua. At si Yishi, sa lungsod. Sa dingding sa silangan, ang commander ng silangang lungsod ay nakaupo sa atik ng pader, nakasimangot. Si Yishi, isang subordinate ay tahimik na pumasok. Tumangala siya at bahagyang nagsalita, ano? Magulat sa commander, lahat ng bagay sa lungsod ay tahimik at normal. Gayunpaman, ang aking mga nasasakupan ay palaging nararamdaman. Ang kalmado bago ang bagyo, hindi ba? Nagsalita ang commander. Bahagyang tumango ang nasasakupan, sa pamumuno ng kaliwang representante general, umatras na siya nang wala ang pinuno ng alyansa noong araw na iyon, ngunit sa oras na iyon, nagsimula ang digmaan, at ang kanyang pulutong ay hindi masyadong halata.
Ngayon, isang beses na nagsimula ang pagkubkob, at ang pangunahing puwersa ng kalaban ay bumalik na lahat para palibutan tayo. Sa hapon, dumating ang kalaban para hikayatin tayong sumuko. Naniniwala ako na hindi sila makakaupo. Malumanay na tumanggo ang commander, kung ang kaliwang deputy general ang mamumuno sa hukbo ng kaliwang pakpak upang tumakas, sabihin pa na halos kalahati ng bilang ang mawawala. Sa atin, kahit na lumaban siya sa isang doghouse, magdudulot din siya ng matinding pagkatalo sa ating gilid. Ngayon, ang pressure na nakaharap sa East Gate ay ang pinakamatindi sa apat na gate. Kapag nagkaroon ng anumang pagbabago, natatakot ako, hindi siya nagsalita, ngunit hindi na kailangang sabihin, malinaw na ang resulta, huwag kang mag-alala, Commander, kahit na pamunuan ng kaliwang Deputy General ang mga tropa na tumakas, ang ating kanang general ay lalaban sa kanyang kamatayan at mamamatay kasama mo. Very good, tumango ang Commander, dahil ang pinuno ng alyansa ay nagbigay sa amin ng napakaraming benepisyo. Dapat kaming mamatay ng bukas palad para sa iyo kung sakaling magkaroon ng kahirapan. Sinong nagsabing mamamatay ka? Gayunpaman, sa sandaling bumaba ang boses, isang tawa ang biglang umalingaw-ngaw. Pagkahulog pa lang ng mga salita, nagulat sila at tumangala, ngunit hindi nila alam kung kailan nakatayo ang isang figure sa pintuan. Nang muli nilang ipikit ang kanilang mga mata, mas nagulat sila, at diretsyong bumangon ang commander at nagmamadaling sumalubong, leader ng alyansa. Ngumiti ang lalaki. Si Han Sanchen iyon. Leader, nandito ka, paano ka? Hindi ka. Ngumiti si Han Sanchen, mahabang kwento, kaya hindi ko na ipapaliwanag pa. Ano ang mga pangalan mo? Ito ay Nanfeng, ang pinuno ng silangan na tarangkahan. Ang kanyang nasasakupan, si Zhang Jiang, ay ang tamang Deputy General ng East Gate. Bueno, mula ngayon, hindi ka na ang commander ng silangan na tarangkahan, ni ikaw ang tamang kinatawan ng general ng silangan na tarangkahan. Han 3,000. Nang marinig ang mga salita, agad na lumuhad ang dalawa, si Mananfeng ay nalibing ng malalim, hindi alam ng aking mga nasasakupan kung anong krimen ang kanilang ginawa, at pangunahing pinarusahan ng liga si Nanfeng. Gayunpaman, kahit anong parusa ang maaaring tanggapin ni Nanfeng, magkaroon lamang ng kahilingan. Panipi. Sa kasalukuyan, ang kalaban ay nasa malaking panganib. Ang pagtatanggol ng lungsod ng silangan na tarangkahan ay palaging ipinakalat ng hanging habagat. Talagang isang malaking bawal para sa mga strategist na bawiin pansamantala ang general. Mangyaring hayaan ang pinuno ng alyansa na gawin ang timog ang hangin ang sisisihin pagkatapos ng digmaan, ang hanging habagat ay nasa kapangyarihan ng pinuno ng alyansa. Nakiusap din ang kanang Deputy General na si Zhang Jiang sa leader ng alyansa. Lumuhad din si Zhang Jiang. Ngumiti si Han Sani, bakit, parusa ba ang hindi mo hayaang hawakan ang iyong kasalukuyang posisyon? Hindi mo naintindihan. Nang bumagsak ang mga salita, positibo ang boses ni Han Sanchen at sinabing, Mananfeng, nakikinig si Zhang Jiang sa utos. Ang mga nasasakupan ay, mula ngayon, si Mananfeng ay mapopromote bilang Commander-in-Chief ng lungsod at mamumuno sa lahat ng mga sundalo ng lungsod. Tungkol naman sa commander ng East Gate, si Zhang Jiang ang magiging commander. Gayunpaman, sa oras na ito ay apurahan, at ang iyong mga responsibilidad ay magiging pareho sa ngayon. Nang marinig ito, ang kanilang nag-aalalang ekspresyon ay agad na naging kagalakan. Salamat sa promotion mo. Loyal sa kapatid ko, hindi ko siya gagawing masama. Pagkatapos nito, gumalaw si Han Sanchen sa kanyang kamay at inihagis ang 2 armas at 4 na tableta, mahigpit ang digmaan, na makakatulong sa inyong dalawa. Ito, nagkatinginan ang 2 tao at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa saglit. Bakit, hindi kapatid ko? Leader, hindi namin sinasadya yon, basta. Wala lang pero, dahil magkapatid tayo, wag mo nang banggitin. Nang marinig nila ang talumpati, kinuha nila ang mga table tas at armas at tinanggap ang mga ito. Magsasalita na sana si Mananfeng, ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng mga kutsilyo at baril sa labas. Biglang nabigla si Mananfeng, ang kanyang ina, tiyak na ang kaliwang Deputy General ang nagrebelde. Pagkatapos noon, papatayin nila ni Zhang Jiang ang general gamit ang isang kutsilyo. Ngumiti si Han Sanchen, hindi na kailangan. Sumandal siya sa tenga ni Mananfeng at bamulong ng ilang salita. Biglang nagulat si Mananfeng,
Ngunit nang makita niyang nakangiti si Han Sanchen, sa wakas ay tumanggo siya. Sa ibaba ng hagdanan, pinangunahan ng kaliwang Deputy General ang kanyang mga crony na ibagsak ang magkasunod na mga gwardya sa hagdanan sa dingding, at pagkatapos ay umakyat sa pader kasama ang isang pangkat ng mga piling sundalo. Sa sandaling umakyat si Fang sa dingding, sumugod ang mga elite at kinokontrol ang mga bantay sa dingding. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang nagyabang sa atek sa pader ng lungsod. Umupo si Manan Feng ng tuwid dito. Nang makitang papasok na ang representante general, sinulyapan ni Leng Shengwen ang mga general na nasa likuran niya at umiinom ng may paghamak. Bakit? Magre-rebelde ba si Deputy General Liu Zuo? Matondling, bakit kailangan mong sabihin na hindi ka nais-nais? Napangiti at hindi nagalit ang kaliwang Deputy General, dapat nasa ilalim tayo ng utos ng lungsod Lord Zhou. Paano natin ito matatawag na rebelyon? Kakauwi lang. Kung uuwi ka, bakit ka sumali sa alyansa ni Han Sanchen sa simula? Ngayong ikaw na ang ministro ng Han Sanchen, dapat mong gawin ang iyong bahagi. Napag-alitan si Manan Feng at sinabing, ano ang iyong konsensya? Hehe, matondling, ang mabubuting ibon ay pumipili ng mga punong mapagpahingahan. Ngayon hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon. Lahat ng tao ni Zhou Chengzhou sa labas. Ano ang dapat nating gawin para mabantayan ang lungsod? Pagkatapos nito, ngumiti siya, ang ating mga kapatid ay magkatabing nakikipaglaban sa loob ng maraming taon. Pinapayuhan ka ng aking mga kapatid na sumuko sa amin ng tapat. Buksan natin ang silangan na tarangkahan at hayaang makapasok ang hukbong pangkubkob sa lungsod. Sa ganitong paraan, ikaw at ako ay maaaring gumawa ng mahusay na mga tagumpay sa labanan ng pagbagsak sa lungsod pagdating ng oras. Ito ay hindi lamang sa paligid upang ma-promote at kumita ng pera. Ang kabaitan mo ay pinahahalagahan ni Maria. Ang alam lang ni Ma na si Zhu Yanshua at ang iba pa ang nag-iwan sa amin noong araw na iyon. Mapalad kaming kinuha ng pinuno ng alyansa bago namin nailigtas ang aming mga buhay. Ngayon, ang alyansa ang pinuno ay palaging mabuti sa iyo, at hindi siya pinagtaksilan ni Ma sa akin. Malamig na sabi ni Manan. Ngumisi ang kaliwang Deputy General, paano kung hindi? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!